Meron pong isang Bitcoin whale ang nanganganib na malugi matapos po siyang maglagay ng $380 million na short position. At hindi lamang ito basta-bastang short position sapagkat may mga espekulasyon na may insider information ito mula mismo kay US President Donald Trump. Pero bakit nga ba nanganganib ang position ng whale na ito? At paano po ito makakaapekto sa presyo ni Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bago po natin pag-usapan ang malaking short position ng whale na ito ay unawain muna natin ang ibig sabihin ng shorting. Yan, dito po sa mundo ng crypto trading, ang shorting o short selling ay isang paraan ng pagtaya na babagsak ang presyo ng isang asset. Halimbawa, kung iniisip mong bababa ang presyo ni Bitcoin, maaari ka pong magbenta ng Bitcoin na hindi mo pag-aari sa mas mataas na presyo at pagkatapos ay bibilhin ito muli sa mas mababang halaga para kumita sa price difference. Ngayon, ang whale na ito ay naglagay po ng 40 times leverage sa kanyang short position na nangangahulugang gumamit siya ng hiniram na pera para palakihin ang kanyang position. Ngayon ay ang mas malaking leverage, mas mataas ang potensyal na kita. Pero mas mataas din po ang risk ng liquidation kung tumaas ang presyo ni Bitcoin laban sa kanyang position. Ngayon ay bakit nga ba nanganganib ang $380 million na short position ng whale na ito? Ayan, ayon po sa mga eksperto sa crypto market, ang whale na ito ay patuloy na nadadagdagan ang kanyang position sa kabila ng tumataas na presyo ni Bitcoin. Dahil dito ang kanyang bagong liquidation price ay nasa $86,593. Ibig pong sabihin ay kung umabot sa presyong ito si Bitcoin, mawawala na ang kanyang buong position at maliliquidate na po siya. Pero hindi po ito isang simpleng aksidente lamang. May mga haka-haka po kasi na may ibang grupo ng traders na sadyang nagtutulungan para itulak pataas ang presyo ni Bitcoin at piliting malugi ang whale na ito. Ayon po kay Gordon, ayan, isang crypto analyst, may ibang mga whale na nagpapump po kay Bitcoin para malugi ang may-ari ng short position na ito. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ni Pangulong Donald Trump sa short position ng whale na ito? Ayan, ang isa pang nakakapukaw na interes sa kwentong ito ay ang sinasabing Trump insider information. Ayon po kay Ash Crypto, ang whale na ito ay may inside knowledge na may kinalaman daw kay US President Donald Trump. Kung totoo ito, nangangahulugan po itong may mga desisyong pampolitika na maaring makaapekto sa presyo ni Bitcoin at ginamit ito ng whale para kumita. Sa kasalukuyan ay nagbabago-bago ang pananaw ni Pangulong Trump sa cryptocurrency. Minsan kontra siya, minsan naman ay pabor. Kaya't kung may insider information nga ang whale, maaring ginamit niya ito upang mag-short kay Bitcoin at iniisip niya na bababa ang presyo. Pero mukhang parang nagkamali po yata siya dahil sa halip na bumagsak ay tumataas po ang presyo ni Bitcoin at nanganganib na ang kanyang $380 million na short position. Ngayon ay paano po nakikisali ang ibang traders sa labanang ito? Ayan, ang isa pang nakakagulat na twist sa kwentong ito ay ang pagpasok ng mga liquidity providers sa laro. Ang isang liquidity provider na nagngangalang CBB ay nagsabing handa silang tumulong sa mga traders na nais habulin ang whale na ito. Sa isang post sa X, dating Twitter, ay sinabi po nila na if you are willing to hunt this dude with size, drop a DM. Setting up a team right now and already got good size. Ayan. Matapos po nito ay nagpost din sila ng isang misteryosong mensahe na nagsasabing the hunt has begun. Ayan. Ibig sabihin ay may coordinated effort ngayon upang itulak pataas ang presyo ni Bitcoin para tuluyang malugi ang whale na ito. Kung magtagumpay po sila, maaaring magkaroon ng biglaang pagtaas sa presyo si Bitcoin at magdulot ng matinding volatility sa market. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito sa presyo ni Bitcoin?
Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay nasa humigit kumulang $83,000. Bumaba po siya ng 1% sa isang araw, ngunit nagkaroon ng 93% na pagtaas sa trading volume, isang indikasyon na may malalaking galaw sa market. Sa nakalipas po na 24 oras, umabot si Bitcoin sa pinakamataas na $85,051.60 at pinakamababa naman sa $82,017.90. Dahil po sa tensyon sa pagitan po ng whale na nag-short at mga traders na gustong itulak ang presyo pataas, maaari pong magkaroon ng matinding volatility sa mga susunod na araw. Ang ganitong mga sitwasyon ay maaari pong magdala ng biglaang pagtaas o pagbagsak ng presyo. Kaya't kailangan pong maging maingat ang mga traders. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, para sa atin na nag-i-invest at nagtitrade kay Bitcoin, mahalaga pong maunawaan natin na ang malalaking galaw na tulad nito ay may direktang epekto po ito sa ating mga portfolio. Ang biglaang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin ay maaari pong magdala ng oportunidad para sa mga long-term traders. Ngunit maaari ring magdulot ng biglaang pagkalugi sa mga hindi handa sa volatility. Kaya kung may hawak ka pong Bitcoin, magandang balita ito dahil posibleng tumaas ang halaga ng iyong investment. Ngunit kung nagsushort ka rin ng Bitcoin, baka ito ang tamang oras para muling suriin ang iyong position at siguraduhin hindi ka mahuhuli sa liquidation. At sa kabuuan, ang kwentong ito ay isang patunay na ang crypto market ay puno ng sorpresa at matinding laban. Ang pagsasama-sama ng mga traders upang pabagsakin ang isang malaking whale ay isang bihirang pangyayari. Ngunit ipinapakita po nito kung paano maaring manipulahin ang market kung may sapat na lakas at saka pondo. Para sa atin bilang mga retail investors, ang pinakamahalagang aral dito ay maging maingat sa paggamit ng leverage. Bantayan po natin ang market trends at huwag po tayong sumugal sa malaking posisyon na hindi po natin kayang tiisin ang pagkawala. Dahil po sa mataas na volatility, si Bitcoin ay maaari pong maging isang double-edged sword. Kung saan ay pwede tayong yumaman pero pwede rin tayong malugi ng malaki kung hindi natin ito pag-aaralan ng mabuti. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.